Lijian, pwede bang tumahimik ka? Wala ka talagang kwenta. Hahaha. Mahal. Kaya mo yan. Nakakahiya ka talaga. Ah, Magiging tatay na ako. sino ang pamilya? Ako po. Lalaki ang anak nyo. 34 kilo. Hindi. Mali ang ibinigay nyo. Walang pagkakamali. Isa lang ang nanganak ngayon dito. Kaya pala nagmadali kang magpakasal sa akin noon. Ito pala ang hinihintay ko. Anong kasalanan ko? Ang pamilyang Lin. Ginawa nyo akong alipin sa loob ng 1 taon. Gagawin ko ang utos mo, tapos utos naman ng isa, bago ko magawa ang para sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Halika, maglaba ka na. Opo, pupunta na po. Tapos binigyan mo ako ng maitim na bata. Walang hiya ka. Bakit ganyan ang kulay ng bata? Baka mahilig uminom ng toyo si Lin Qiao. Dahil sa toyo yan, hahaha, layas. Buisit. Tingnan mo. Trinato niyo akong parang alipin. Nagtiis ako para sa bata. Ang tatay mo. Mas mabuti pa ang trato sa aso kaysa sa akin. Ngayon, hindi akin ang bata. Tapos maitim pa. Hindi ako. Nanay mo ako. Gising ka na. Huwag kang gumalaw. Nakadextrose ka pa. Ang taas ng lagnat mo, halos 40 degrees na. At si Lin Qiao naman. Wala ka talagang alam. Hayaan mo na. Nasa check-up si Lin Qiao, pupuntahan ko muna. Teka lang. Bakit siya magpapa-check up? Nasira na ba ang ulo mo sa lagnat? Manganganak na si Lin Qiao sa loob ng ilang araw. April 12. Bumalik ako sa 5 araw bago manganak si Lin Qiao. Kung bibigyan lang din ako ng pangalawang buhay. Bakit hindi pa noong hindi ko pa kilala si Lin Qiao? Lijian, anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot ng mga doktor dito? Hindi na yun ang oras para isipin yan. Ang pamilyang Lin mga hayop. Pagbabayarin ko sila. Teka, bakit parang nakikita ko ang loob ng damit nila? Ibig sabihin, mayroon akong Narray Vision. Ayos, nagkaroon talaga ako ng Narray Vision. Gamit ang kakayahang ito, yayaman ako at magiging makapangyarihan. Higit pa sa pamilyang Lin, tatapakan ko silang lahat sa ilalim ng paa ko. Pero ang kailangan ko munang gawin, paano ako kikita ng unang pera gamit ito? Alam ko na. Hahaha. Ha. Oh, hahaha, yes. Lijian, baliw ka na ba? Wala, ayos lang ako. Sige na, mauna ka na. Susunod ako pagkatapos ng dextrose ko. Talaga? Sige, aalis na ako. Ayos lang talaga ako. Sige na. Sa nakaraan kong buhay, ako ang sumalo sa kasalanan ni Lin Qiao.
Alam ng pamilyang Lin ang totoo. Pero itinago nila sa akin. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko ito sasayangin. Binigyan pa niya ako ng Nare Vision. Hahaha. Hihigitan ko ang yaman ng pamilyang Lin. At tuluyan na akong kakawala sa kanila. Maghihiganti ako sa pamilyang Lin. Li Jian, gusto mo bang mamatay? Wala kang ginawa kundi magtamad-tamaran. Sabi ng tatay ni Kiao Kiao, ubos na ang materyales para sa Jade sa kumpanya. Kapag wala kang nakuha na Jade sa loob ng 3 araw, lumayas ka na. Sa oras na ito sa nakaraang buhay ko, ang biyenan kong lalaki at ang best friend ng asawa ko ay nasa opisina at, hehe, ito na ang oras ng paghihiganti ko. Dadalhin ko ang biyenan kong babae para mahuli sila. Sige po ma, pupunta na po ako ngayon din. Titignan ko kung anong materyales ang kulang kay Papa. Bilisan mo kapag nalugi ang kumpanya. Ikaw ang mananagot, sige magbibihis lang ako. Ngayon na. Bilisan mo, dahan-dahan lang po. Haha. Haha. Lyrics, I need to get you all alone. Lyrics, your body's all I want. Lyrics, put me on the floor. Lyrics, tell me when the blow's on. Lyrics, take me on your phone. Lyrics, watch it when you are home alone. Ay, ay, Aray ang paa ko. Hayop ka, hayop ka. Ikaw ang best friend ng anak ko. Inirekomenda ka niya dahil naawa siya sa iyo. Para kumita ka ng pera, hindi para landiin ang asawa ko. Hoy matanda, tumigil ka. ay. Asawa ko. Aray. Mahal namin ang isa't isa ni Chongshan. Hindi namin mapigilan. Nagkakamali rin naman ang mga bata. Wala kang alam sa pag-ibig, tanda. Iba siya sa lahat ng lalaki. Sinungaling. Anong mahal? Mahal mo ang alin. Mahal mo dahil matanda na siya. Dahil hindi naliligo. Pera lang naman ang habol mo. Gusto ko ang pera niya, ano ngayon? Kaya niya akong samahan at alagaan, ikaw. Wala kang ginawa kundi magmahjong, magpa-beauty at sumayaw. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo kami pinayagan, mag-divorce na lang tayo. Divorce ha, papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kitang hayop ka. Hahaha, bugbugin mo. Hahaha. Tama na. Mali na ako, hahaha. Huwag sa mukha, aray. Hay, Ang Lin's Jewelry ng pamilyang Lin. Sikat na kumpanya sa Ruiz City. Kahit ayaw nila sa akin. Manager pa rin ako ng purchasing department. Kailangan kong samantalahin ito. Para masaid ko ang posisyong ito. Ito ang unang hakbang para yumaman. hindi tayo maghihiwalay. Hindi rin tayo mamamatay. Paano mo ito ipapaliwanag sa anak mo? Best friend siya ng anak mo. Lijayan, pumasok ka. Pa, ayos lang po ba kayo? Huwag mo nang intindihin yun. Hay, Ah, Manager Lee, ang ganda ng mood natin ah. Ililibre mo ba ako? Secretary Huang, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Pareho lang tayo ng ugali. Pareho tayong mukhang pera. Sa bibilihin nating Jade, magtulungan tayo. 80-20 ang Haitian. 20 sa'yo, 80 sa akin. Ayos ba? Dati pinariringgan ko siya na mangupit pero hindi niya gets. Bakit biglang tumalino siya ngayon? Manager Lee, pwedeng-pwede tayong magtulungan. Pero, kailangan mong magpakita ng sinseridad.
Sapat na ba ang ganitong sinseridad? Hahaha. Ang lakas ng loob mo. Nasa labas tayo. Ikaw din naman. Nag-enjoy ka rin naman. Pero hindi ito ang gusto ko. Gusto ko ng 30% na hatchan. Kung hindi si Je, deal. Kung makakaipon ba ako ng kapital, para matalo ko ang pamilyang Lin balang araw, nakasalalay sa 30% na yan. 30%. Pwede na. Bakit ang bilis niyang pumayag? Mabababa ang hiningi ko. Dapat pala 40% ang sinabi ko. Lanan, Masarap kang katrabaho. masarap ka rin katrabaho. Opa, may kailangan kayong pirmahan na dokumento. Isama mo si Secretary Huang. Sige po. Matagal nang kabit ni Lin Chongshan si Huang Yaqi. Pinasama siya sa akin para bantayan ako na huwag magnakaw ng pondo. Pero oportunidad ito. Hindi disenteng babae si Huang Yaqi. Ilang beses na niya akong nilalandi. Kung gusto kong kumita ng malaki ngayon, kailangan kong makuha ang loob ng babaeng ito. Lalabas muna ako. Sabay tayong gagawa ng trabaho mamaya. CJ. Yaqi, samahan mo si Li Jian bumili ng jade. Alam mo na ang gagawin mo. Ako na ang bahala, Chongshan. Uy, si Manager Lee. Ang aga natin ngayon ah. Susugal ka ba? Wala lang magawa eh. Susubok lang tumaya sa mga bato. Kung swertehin ako, baka makakuha ako ng Imperial Green. Eh di yayaman ako niyan. Li Jian, anong ginagawa mo? Di ba bibili tayo ng jade? Bakit tayo nasa sugalan? Secretary Huang, balak ko. Gamitin ang pera ng kumpanya para tumaya sa bato. Kapag nanalo, napakalaki ng kikitain natin. Hindi pwede yan. Masyadong delikado ang pagsusugal sa bato. Hindi ko kayang panagutan yan. Ako ang bahala kung may mangyari. Kikita tayo. Manugang ako ni Lin Chongshan. Kahit malugi ang perang ito, wala silang magagawa sa akin. Di ba? Ang tapang mo talaga. Basta usapan natin. Kapag nagka-problema, labas ako dyan. Walang problema. Boss, ito ang kukunin ko. Isa ka talagang inutil na manugang ng pamilyang Lin. Walang makikitang berde sa labas ng batong yan. Imposibleng may laman yan. Sayang lang ang pera mo. Li Jian, may karanasan ako sa pagtingin ng bato. Maliit ang tsansa na mailaman yan. Humanap ka na lang ng iba. Ito ang gusto ko. Bahala ka, matigas talaga ang ulo mo. Boss, hiwain mo dito. Magbayad muna kayo. Sige, hihiwain ko na Manager Lee. Green, may green sa loob. Ang galing mo, Manager Lee. Grabe, ang laki ng kita. Ang galing mo, Manager Lee. Ayos. Mukhang sigurado na ang kita gamit ang Ray Vision. Kung matatalo ko ba ang pamilyang Lin? At mapapahiya sila nakasalalay dito. Kailangan ko munang gamitin ito para sa mas malaking sugal. Ang ganda ng pagka-green ng jade na ito. High quality. Manager Lee, ibebenta mo ba? Bibilhin ko ng 200,000. 1 milyon sa akin. 1 milyon lang, ang ganda niyan oh. 3 milyon sa akin.
Akin na ang batong yan. Si Zuxinyu yan. Ang panganay ng Zoo Group. General Manager ng Zeus Jewelry. Mas mayaman ang Zeus Jewelry kaysa sa pamilyang Lin. Magkano ka mo? 1 milyon. 128 milyon pwede kang makagawa ng ilang pulseras dyan. Kahit gawing kwintas ang matitira, tubo ka pa rin. Sige, kukunin ko na ibigay mo ang account mo. Mahigit 12 milyon. Makakakuha ako ng 3 milyon. Sa sandaling ito, kumita na ako ng 3 milyon. Nagpaalipin ako sa matandang iyon ng higit 1 taon. Wala pang 1 milyon ang nakuha ko. Walang panama. Grabe. Isa 0 milyon. Kumita tayo ng mahigit 1 milyon. Salamat sa tiwala. Lijayan, akin to. Huwag kang mag-alala kung ano ang para sa'yo. Hindi mawawala. Tara na sa susunod. Ito ang gusto ko. Bibilhin ko rin yan. 8 milyon. 9 milyon. Sa'yo na. Isa 0 milyon. Sa kalyen ito, halos nakuha ko na lahat ng malalaking jade. Yung mga maliliit na natira, sa iba na lang. Ennazu, huwag na kayong sumunod. Hindi na ako bibili ng bato ngayon. Siguro yung bag mo. Hindi na magkasya sa dami ng pera. Lee, natuwa ako sa naging transaksyon natin ngayon. Pwede ba kitang imbitahan kumain? Yung tayong dalawa lang sana mag-uusap. Ennazu, bukas ng tanghali pwede ba? Ililibre kita. Hihintayin ko ang tawag mo. Para mahigitan ko ang yaman ng pamilyang Lin. Kung ako lang mag-isa, magagamit ko ang kapangyarihan ni Zuxinyu. Pwede ko siyang gamitin. Secretary Huang ngayon, binawas na ang puhunan, kumita tayo ng 34 milyon. Ayon sa usapan, dapat kang makatanggap ng 1,133 milyon. Ganito na lang, dagdagan ko na para buo. 115 milyon sa'yo. Salamat, Lijian. Lanan. Tandaan mo kapag nalaman ito ng iba. Pareho tayong malalagot. Alam mo na siguro yon. Naiintindihan ko, sige bumili na tayo ng jade. Para may maipakita tayo. Alam mo na ang gagawin. Yaki, nangupit ba ng pera ang batang yon? Huwag kang mag-alala, Chongshan. Binantayan ko siya buong araw. Ito ang video na pasimple kong kinuha, tingnan mo. Ayos. Bibigyan kita ng 20,000 bilang reward mamaya. Bonus mo na yan. Samahan mo akong makipagkita sa kliyente mamayang gabi. Magpaganda ka ha. Barya lang ang binigay mo, pwe. Wala pa sa kalingkingan ang binigay ni Lijian. Ayon sa usapan, may 1,133 milyon ako. Malin, hindi ako pwede ngayon. Birthday ng tatay ko ngayon. Nakabili na ako ng regalo, okay lang ba? Ikaw talaga. Hindi mo dapat kinuha ang best friend mo bilang sekretary ng tatay mo. Ma, mali na ako. Sa ugali ni Lijian, dapat pag-uwi niya, babati muna siya. Tapos mag-aasikaso. At maglilinis ng bahay, di ba? Mahal, nandito ka na. Kumusta, pagod ka ba? Ang dami kong biniling ulam. Ipagluluto ko kayo. Si Lijian ba talaga yun kanina?
Hayaan mo siya. Mukha pa rin naman siyang walang kwenta. Ikaw naman kasi. Yung best friend mo nilandi ang tatay mo. Ang asawa mo naman walang silbi. Teka, di ba sabi mo 7 buwan pa lang yan? Bakit ang laki na ng tiyan mo? Hindi kaya mali ang bilang mo? Ano ka ba ma, masarap ang kain ko araw-araw. Normal lang na lumaki ang tiyan ko. Ang buwisit na ho ang yakin na yan. Nakakagigil talaga. Ma, magpapahinga na ako sa kwarto. Magpahinga na rin kayo ng maaga. Bakit ka nandito? Ngayon, hindi ko kailangan na matulog ka dito. Isa pa. Manganganak na ako, huwag kang pumunta dito. Tapos ka na. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ano naman kung saktan kita? Kung umasta ka parang napakalinis mong babae, kailangan pa ba kitang sambahin? Para lang tabihan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, pipilitin kita ngayon. Kapag hindi ka sumunod, papatayin kita. Dijayan, kapag hindi ka lumabas. Kapag hindi, ano? Ano? Dahan-dahan lang yung bata. Huwag kang umarte. Baliw ka na, may sakit ka. Bagay lang sa'yo na maging sunod-sunuran. Para mabilis na matalo ko ang yaman ng pamilyang Lin, kailangan kong gamitin ang Narray Vision sa sugal. Kailangan kong makahanap ng malalaking isda. Ah, Yin Aili, nagkita tayong muli. Ella Zhu, nagkataon lang. Boss, ito ang kukunin ko. Sige po. Ako. May dumi ba ako sa mukha? Araw-araw akong pumupunta dito. Pero ngayon lang kita nakita. Bakit kaya? Yung manager namin sa purchasing ang pumupunta dito noon. Nag-leave kasi siya ng ilang araw dahil may inasikaso. Kaya ako muna ang pumunta ngayon. Mga 4 o 5 days siguro. Mukhang ordinaryong bato lang yan. Mailaman kaya talagang jade yan. Sa dami ng panalo mo, swerte lang ba talaga yan? Hinto. Ella Zhu, ang batong ito. 5 milyon, gusto mo ba? Manager Lee, nagbibiro ka ba? Mukhang lugi na ang batong yan. Sige, kung ayaw mo, okay lang. Huwag kang magsisisiha, ituloy mo na. Green. Nag-green nga, may laman na jade ang pangit na bato. Malas naman oh. Del Eli, nanalo ka na naman. Sana binili ko na lang ng 5 milyon kanina. Brad, ibebenta mo ba yan? Bibilhin ko ng 1 milyon. 12 milyon sa akin. Bibilhin ko na. 30 milyon. Iba talaga si Imelzu. Ang yaman, sige, yun na ang jade na to. Bayaran mo na. Boss, pakibalot. Bakit mo pa ako sinusundan? Ling Ailey, gusto kong makipag-partner sa iyo. Sakay. Sabihin mo na, Ling Ailey. Kahanga-hanga ang galing mo sa sugal. Kami sa Zeus Jewelry. Kailangan namin ng high-end na alahas. Sa kakayahan mo, siguradong marami kang makukuhang jade. Gusto ko sana, sa akin mo lang ibenta lahat. Pwede naman, pero
Ibibigay ko sa iyo ng mas mababa ng 20% sa market price. Kung payag ka, mag-partner tayo. Kung ayaw mo, maghahanap ako ng iba. Gusto kong pabagsakin ang pamilyang Lin. Kailangan ko ang tulong ng pamilyang Zhou. Pero kailangan ko pa rin kumita. Deal. Simulan na natin ngayon. Sakto may dumating akong mga bagong bato. Tingnan natin. Hindi pwede, malapit na akong palayasin ng pamilyang Lin. Kailangan kong maghanda. Palalayasin. Anong ibig mong sabihin? Sa April 17, pumunta ka sa Rui Hospital, malalaman mo. Ha? Bakit nandito ka na? Sabi ni Papa hindi ka daw pumasok sa kumpanya. Anong nangyari? Wala kang pakialam. Anong sinabi mo? Lijian, anong klaseng ugali yan? Nagpapakahirap akong ipanganak ang bata. Tapos ganyan ka sa akin. Hindi naman siguro. Sino ba talagang ama ng batang yan? Anong sinabi mo? Akala mo ba wala akong alam? Ikaw na prinsesa ng pamilyang Lin. Nagpaloko ka sa ibang lalaki at nagpagamit ka lang. Nagpakasasa ka, we. Lijian. Nasaan si Lijian? Manganganak na si Lin Qiao, nasaan ka na? Hahaha. Kakampi ko ang langit. Hello, Lijian. Manganganak na si Lin Qiao, nasaan ka na? Haha. Ito na ang pagkakataon ko. Anong nangyari, Lijian? Manganganak na si Lin Qiao, kailangan kong pumunta sa ospital. Ella Zhou, di ba tinatanong mo ako noon? Kung paano ko nalaman na palalayasin ako ng pamilyang Lin. Sumama ka sa akin. Malalaman mo na ang sagot. Lijian. Inaway mo pa si Lin Qiao. Kaya siya napapaanak na wala sa oras. Sinasabi ko sa iyo, Lijian. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, anong kasalanan ko? Lijian. Hayop ka talaga. Op. Subukan mong manakit. Subukan mo lang gumalaw. Lin Chongshan. Akala mo ba talaga ang dinadala ng anak mo ay matinong bata? Sasabihin ko sa'yo, maitim ang batang nasa tiyan niya. Kaysa nagwawala ka dito at nananakit. Mas mabuti pang isipin mo na, paano mo ipaliliwanag ang kahihiyan sa mga kamag-anak nyo? Isa pa, ang tanda mo na. Pero maghapon ka pa ring nakababad sa opisina mo. Nakikipaglandian at nakikipagtuonan sa sekretarya mo. Best friend pa ng anak mo. Sinasabi ko sa'yo, alam na ng buong kumpanya ang baho nyo. Ikaw, bakit ba hindi ka mamatay-matay? Lijian, lumayas ka dito, hayop ka. Tito, tita, Lijian, huminahon muna kayo. Nasa labas tayo ng operating room. Bawal mag-ingay dito. Suxia Rui, isa ka pa. Itinuring pa naman kitang kaibigan. Ang malanding si Lin Qiao. Nabuntis siya bago pa kami ikasal. Imposibleng hindi mo alam ang tungkol dito. Sige, kung hindi alam ng iba, naiintindihan ko. Pero ikaw, doktor ka, sasabihin mong hindi mo alam. Mas maniniwala pa ako na may multo kaysa sayo. Lijian, huwag kang padalos-dalos. Nanganganak pa si Lin Qiao sa loob. Imposible yan, hindi ganyang babae ang anak ko. Lijian, sinasabi ko sa iyo. Kapag nanganak ang anak ko, lagot ka sa akin, Lijian. Ang lakas ng loob mong siraan ang anak ko. Gusto mo pa bang manatili dito sa Rui City? Sino ang pamilya ni Lin Qiao? Lalaki ang anak, 34 kilo, ligtas ang mag-ina. Nanganak na si Lin Qiao, maitim ang bata. Ano? Congratulations, President Lin. Binabati ko kayo sa malusog na apo ng pamilyang Lin. Tingnan nyo, napakaswerte. Ang lusog at mukhang foreigner. Hahaha. Lily Jen ito. Pahiram naman ng 200 dyan. Bibigyan ko ng ampaw ang bata.
Ella Zhu, pautang naman. Ang batang ito. Siguradong malaki ang mararating niyan. Kayong dalawa. Kapag binyag ng batang to, imbitahan niyo ako ha. Tawagan niyo ako. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kaya pala sinabi mong malalaman ko rin ang dahilan. Matagal mo na palang alam na nagluloko si Lin Qiao. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Noong unang nalaman ko ang totoo, galit na galit ako. Desperado at nasasaktan. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ginawa lang akong tanga ni Lin Qiao. Tutal, hindi naging mabuti ang pamilyang Lin sa akin. Hindi ko rin sila kailangang galangin. Hindi na ako magiging mabait sa kanila. Hayaan mo na. Maraming mabuting babae dyan. May pera ka at talento. Siguradong makakahanap ka ng iba, di ba? Tama ka. Maraming Diyosa dyan. O, saan ka pupunta? Inom. Gwapo, inom tayo. Isang whiskey nga. Aba, lakas uminom ah. Hahaha. Gwapo. Bakit kaya parang ang lakas ng connection natin? Gusto mo bang magkakilala pa tayo ng lubusan? Sige ba? Haha. Asawa ko. Nandito ka na naman at umiinom. Sino ang babaeng ito? Walang hiya, may asawa ka na ng bababae ka pa, uy. Teka, hindi. Kumanda ka sa akin. Hindi naman big deal ang panloloko sa kasal. Ang pinakamalala, magbabayad lang ako ng pera. Kahit ilang daang libo o milyon pa yan, hindi ko iniinda. Pero hindi ko kayang mapahiya. Ngayong kalat na ang balita. Kapag umabot pa ito sa korte. Naku po. Ganito na lang. Bigyan natin ng pera ang mahirap na iyon. Kausapin natin na huwag munang mag-divorce. Basta aminin niya na siya ang tatay. Kahit anong sabihin ng ibang tao. Mas mabuti na iyon kaysa mabunyag ang totoo. Kapag humupa na ang issue, saka natin siya sipain palayas. Sa panahon na iyon, wala nang makakaalala nito. Magandang ideya yan. Pero paano kung ayaw pumayag ni Lijian? Paano kung dalhin niya sa korte? Kapag nagkaso siya, siguradong talo tayo, masyado kang nag-iisip. Sa itsura ng duwag na si Lijian, hindi siya tatanggi. Sapat na ang 1 milyon para sa kanya. Sige asawa ko, yan ang gagawin natin. Tawagan mo na si Lijian. Papuntahin mo dito. Lijian, sandali lang. Ersu, nandito ka ba para pagtawanan ako? Lijian, huwag mong sabihin yan. Naiipit lang ako sa sitwasyon. Alam mong kaklase ko si Lin Qiao. Kung ilalagay mo ang sarili mo sa posisyon ko, anong gagawin mo? Kaya ganun. Alam mo ang totoo pero itinago mo sa akin. Kung hindi maitim ang batang lumabas. Balak mo bang ilihim ito habang buhay? Ganyan ba ang kaibigan? Lijian, ilang beses na kitang binibigyan ng hint. Hindi mo ba natatandaan noong nakaraang buwan, sabi ko sa'yo, kahit gaano kaganda ang nutrisyon, imposibleng mapaaga ng 2 buwan ang panganganak. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Paano ko ba ipapaintindi sa iyo? Lijian, mali ako. Patawarin mo na ako. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo ng ganito. Hindi naman lahat ng babae katulad ni Lin Qiao. May kakayahan ka naman. Makakahanap ka rin ng matinong babae.
Huwag mo akong pakialaman. Sinasabi ko sa'yo, may sarili akong diskarte. Ano ngayon kung uminom ako? Mas mabuti na ito kaysa maging sunod-sunuran. Tama na yan. Pwede mo ba akong ihatid sa isang lugar? Saan? Sa printing shop. Ipiprint ko ang divorce papers. Makikipaghiwalay ako kay Lin Qiao. Anak, ipamigay na lang natin ang bata. Akala mo ba matatapos yan kapag ipinamigay? Sa buong Rui City, alam ng lahat na ang anak ni Lin Chongshan ay marumi ang pamumuhay, nagloko sa ibang bansa, at nanganak ng kung ano. Gusto kong... Anong gagawin natin? Ang problema ngayon ay hindi yung bata, kundi si Lijian. Kapag nagkaso si Lijian at humingi ng danyos, magkakaproblema tayo. Pa, anong mahirap dun? Huwag na nating isipin ang prenuptial assets. Lahat ng gamit sa bahay. Isang kotse lang naman ang meron. Ibigay na lang natin sa kanya. Wala ka talagang alam. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Panloloko sa kasal yan. Lijian, mali ako. Patawarin mo ako please. Lijian, ganito na lang. Aminin mo na ikaw ang tatay ng bata. May villa kami sa plaza. Ililipat namin sa pangalan nyo. Bibigyan ka pa namin ng pera. Kahit magnegosyo ka o magpakasaya. Kahit anong gusto mo. Bahala kayo. Basta palipasin muna natin to. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan nyo. Ito ang divorce papers. Basahin nyo. At pirmahan mo. Mula ngayon, wala na tayong pakialaman. Kanya-kanya na tayo ng buhay. Dahil hindi magkasundo ang mag-asawa. Voluntaryong nakikipaghiwalay. Maliban sa kotse, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa babae. Wala kang binanggit tungkol sa bata. Lijian, sigurado kang wala kang ibang gusto. Wala kang pakialam sa bata. Sigurado ako tatawagan kita pagkalipas ng 3 araw. Pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Kapag wala ka doon, magkita tayo sa korte. Lijian, bakit ka ba nagpapakatanga? Pabor sa iyo ang sitwasyon. Pwede kang humingi ng 1 o 2 milyon. Mayaman ang pamilyang Lin. Siguradong ibibigay nila iyon. Hindi ko kailangan ng barya nila. Ang mga gusto ko, makukuha ko gamit ang sarili kong mga kamay. Teka, may piso ka ba dyan? Meron. Di ba gustong gusto mo ang kotseng iyon? Tinanggap ko na ang bayad mo. Sa'yo na ang kotseng iyon mula ngayon. Tanga ba talaga yang si Lijian? Pumayag siya kaagad at kotse lang ang hiningi. Wala nang iba. Hindi rin niya binanggit ang bata. Kung hindi siya tanga, bakit ngayon lang niya nalaman? Ang kapal din ng mukha mo. Wala nang natirang mukha sa akin dahil sa'yo. Kapag naghiwalay na kayo, dalhin mo yung itim na bata sa plaza. Sabihin mo ampun lang yan. Pa, ikaw rin naman nakikipaglandian ka sa best friend ko. Tama na yan. Pa, kailangan mong turuan ng leksyon. Yang si Lijian, dapat hindi siya makapamuhay sa Rui City. Walang pera at kapangyarihan ang Lijian na yan. Kung gusto ko siyang durugin, parang langgam lang yan. Sisiguraduhin kong hindi siya makakahanap ng trabaho dito. Sa buong Rui City, walang hindi respeto kay Lin Chongshan. Teka, ang importante ngayon ay makipaghiwalay agad. Bago magkahiwalay, bawal magkaproblema. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Chongshan, pera natin ang pinambili sa kotse ni Lijian. Kasama yun sa assets, bakit natin ibibigay? Sirang kotse lang yun. Ibigay mo na sa kanya. Nga pala, pauwi na si Lin Xu. Susunduin ko siya sa airport. Mag-impake na kayo. Pagkalipas ng ilang araw, sasama kayo sa akin sa Guangcheng. CJ, bumalik na pala ang kapatid ko. Kapag nakipaghiwalay na ako, hindi ko siya patatahimikin. Ate, hindi mo ba naisip na ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito? Anong mali ko?
Bakit lalaki lang ba ang pwedeng magloko? Ako bawal. Isa pa, ako si Lin Qiao. Sino lang ba yung Lijian na yan? Swerte nga siya at pinakasalan ko siya. Nagkaanak lang ako sa iba, ano ba yun? Big deal ba yun? Tama na yan. Mag-iiti lang ako. Lixu at Saya Uri. May itatanong ako. Nanghingi ba ng pera ang bayaw ko nung nakipaghiwalay siya? Wala siyang hiningi kahit ano. Kung ganun, hindi nga pera ang habol ng bayaw ko. Kaya pinakasalan niya si ate. Kung pera lang ang habol niya, pagkakataon na niya ito. Hindi lang barya, kahit ilang milyon kaya niyang hingin. Mabuting lalaki si Lijian. Sayang. Ate Xiaorui, bakit ganun? Bakit may mga taong saksakan ng selfish at walang puso? Sila na nga ang nagkamali. Isinisisi pa nila sa iba. Kapag hindi tinanggap ng iba, maghihiganti pa sila. Bakit naging ganito ang mundo? Porket ba mabait ka? Simple. At mahirap karapat dapat ka nang apihin. Tara na, anong tinitingin mo? Driver mo ba ako? Nasaan ang kotse mo, yung kotse ko? Binenta ko kay Xiaorui sa halagangpiso. Piso. Mapagbigay ka pala pero partner kita. Hindi pwedeng wala kang kotse. Ganito, pumili ka ng sasakyan na 5 milyon pababa. Regalo ko sa'yo. Ang yaman talaga ni Emelzo. Para sa partner ko naman. Tanggapin mo na. CJ, tinatanggap ko na Tara. Kikita pa tayo ng pera. Alam ko na ang lahat. Ate, talagang makikipaghiwalay ka. Huwag mong banggitin ang walang kwentang yun. Ang lakas ng loob niyang ayawan ako. Hindi ko nga siya inayawan kahit pangit siya. Ang plano ko sana, bigyan siya ng pera. Tapos sumama siya sa akin sa Guangsheng. E di sana walang nakaalam ng sikreto. Pero siya pa ang may ganang makipaghiwalay sa akin. Kapag hiwalay na kami, hindi ko siya patatahimikin. Lee. Bakit ang dami mong binibiling bato? Ihanda mo na lang ang pera mo. Sinasabi ko sa'yo, ang mga batong ito, puro may jade sa loob, baka kulangin ang pera mo. Talaga, sige titingnan ko. Kung kaya ko, ubusin ang lahat ng yan. Tara, umupa ako ng villa. Bumili rin ako ng cutting machine. Doon na natin buksan. Lyrics, Caliph did say. Lyrics, in Isri face it tear side to hide it. Walang mintis. Walang tapon kahit isa. Napakagaling ni Lijian sa pagpili ng bato. Ang galing mo talaga, Emelzo. Bibilhin mo ba isa-isa? O pakyawin mo na? Lahat na. Sa tingin ko naman. Sapat pa ang dala kong pera. Talaga? Baka magsisi ka. Itong huli, malaking isda ito. Ito na nga. Ito ang hari ng mga jade, ang Imperial Green. Sayang lang. Medyo maliit, kung malaki ito, priceless na to. Patingin nga. Oh, Ang galing mo talaga. magkano lahat? 6 na piraso ng jade. Mas alam mo ang presyo nito. Hindi ako magpepresyo. Dadalhin ko muna sa kumpanya bukas. Ipa-appraise ko sa expert. Kung magkano ang presyo, ibibigay ko sa'yo, walang labis, walang kulang. Sige, dalhin mo na lahat yan. Bukas mo na transfer ang pera kapag na-compute na. Gabi na rin. Lagpas isa, 0-0 ang na. Dito ka na matulog, marami namang kwarto. CJ. Hello pa. May sasabihin ako sa inyo. Yung sinabi ko sa inyo tungkol kay Lijian. Nasa shop niya ako kanina. Marami siyang nabuksan na jade. May nakuha pa siyang Imperial Green. Bawat batong buksan niya, mailaman. Talento, may talento siya. Kailangan natin siyang makuha. Gawin mo lahat para maging kaibigan natin siya.
Walang kwenta talaga yung Lijian na yan. Kung hindi dahil sa kanya, ipinalaglag ko na sana to. Eh di sana walang problema ngayon. Hindi siya lalaki. Lin Qiao, wala mang ibang nagawa si Lijian. Pero, ginampanan niya ang pagiging asawa niya. Dapat manahimik ka na lang. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Suxia Orui, kinakampihan mo ba ang ibang tao? Anong ibig mong sabihin? Sige, tama ka nga naman. Suxia Orui, siguro may gusto ka kay Lijian, no? Kaya mo siya ipinagtatanggol. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Matagal ko nang nahahalata. Tuwing nagpapa-check up ako noon, nagtatawanan kayong dalawa. Ang saya-saya niyo pa. Sabihin mo lang, naglaro lang naman kami ni Lijian. Hindi ko siya mahal. Kailangan ko lang ang tagasalo ng kasalanan ko. Pwede ko naman siyang ibigay sa'yo. Lin Qiao, sumusobra ka na. Kapag ipinagpatuloy mo yan, tapos na ang pagkakaibigan natin. Huwag kang umarte dyan na malinis ka. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa niyo? Tatanungin kita, bakit ibinigay ni Lijian ang kotse niya sa iyo? ₱1, ginagago mo ba ako? Bahala ka na nga dyan, aalis na ako. Miss, anong problema? Break na kayo ng boyfriend mo. Umalis kayo, wala ako sa mood. Samahan na lang kitang uminom, hehehe. Nahihilo ako. Ihahatid na kita. Hoy bata, kami ang naunang dumiskarte sa babaeng yan. Agawin mo pa sa amin. Pero kung gusto mo, pwede naman. Tatlo tayong makinabang ayusin nyo ang tabas ng bilan nyo. Kung hindi, pagsisisihan nyo. Matapang ka ha. Papatayin kita. Gusto mo ng sakit sa katawan ha? Aray. Lijian, tama na. Umalis na tayo. Salamat ha. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Maliit na bagay. Dumudugo ang ilong mo. Nasugatan ba ang ilong mo? Wala to. Wala ka bang matutuluyan ngayon? Dito ka na lang muna sa amin. Maliit lang ang bahay ko. Pero kasya naman tayo. Sakto. Anong ginagawa mo? Gusto kong makita. Lijian, bumili ako ng sexy na pantulog. Gusto mo bang makita? Gusto ko. Ate Xia Orui, nandito ka. Kamusta ang pakiramdam ni Lin Qiao? Mabilis naman ang recovery niya. Pwede na siyang lumabas bukas. Ate, pupunta ba talaga kayo sa Civil Affairs Bureau bukas? Naman, talagang makikipaghiwalay ako. Kahit lumuhod pa sa harap ko. Ang walang kwentang Lijian na yan. Titingnan ko lang kung anong mangyayari sa buhay niya kapag wala na siya sa pamilyang Lin. Lijian, yung mga bato nung nakaraan. Lumabas na ang presyo. Nasa 130 milyon. Nasa card na ang pera. Salamat sa cooperation. Hello Lijian, gising ka na ba? Sabay tayong mag-lunch. Wala akong oras na yung tanghali. Ganito na lang, susunduin kita mamayang gabi pag out mo. Lijian, kanina. Yung kausap ko ba sa telepono? Gusto ko sanang maghanap ng girlfriend. Aanhin ko ang maraming pera. Kung kakain ako mag-isa. Matutulog mag-isa. Minsan gusto kong makipagkwentuhan. Kaso wala naman akong kasama. Anong saysay ng buhay? Kung ganoon, Hindi ka pwedeng basta-basta maghanap. Dapat magkasundo kayo. Kung hindi, kapag nagmadali kang magpakasal, hindi magtatagal yan. ang sabi ko girlfriend lang. Hindi asawa. Wala akong balak magpakasal. Sa ngayon o kahit sa matagal na panahon.
Hindi ako magpapakasal. Tama ka. Magkakaproblema talaga kapag nagmadaling magpakasal. Ibig sabihin, ayaw mong manindigan. Gusto mo bang maging walang hiya? Walang hiya. Mas mabuti na yon kaysa maging tanga. Lijian, nakalabas na ako ng ospital. Magkita tayo bukas ng Siyam, 00 am. Sa Civil Affairs Bureau. CJ. Hayaan na natin sila. Kumita na lang tayo ng pera. CJ, Si Rui, nakauwi ka na pala. Pagod ka ba? anong niluluto mo? Ang bango naman. Si Rui, ang tagal mo nang hindi nagluluto ah. Tingnan mo, kinakalawang na ang kawali mo. Eh kasi naman, mag-isa lang ako. Kapag marami, hindi ko maubos. Kapag kaunti, hindi masarap. Nga pala, anong balak mo sa hinaharap? Ako, sigurado na akong makikipaghiwalay. Pagkatapos ng divorce, magpapahinga muna tapos magnenegosyo. Kahit anong buy and sell. Sayang hindi ka doktor. Kung doktor ka sana, pwede kang magtayo ng maliit na klinik. O kaya butika. Malaki ang kita doon. Bakit ganyan ka makatingin? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ako doktor. Pero ikaw, Dr. Kaxiarui. Pwede tayong magtayo ng private hospital. Maging sarili mong boss, mas malaki ang kikitain mo kaysa ngayon. Pero wala akong pera. Hindi sapat ang ipon ko. Pang klinik lang siguro at pampasweldo sa doktor. Rui. Naniniwala ka ba sa akin? Naman. Rui. Isa lang ang kailangan mong gawin ngayon. Kolektahin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagbubukas ng private hospital. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Ako ang bahala. Isa pa. Mag-resign ka na bukas, may surprise ako sa'yo. Sige Lijayan, susundin kita. Pero yung pera, Total nagtiwala ka sa akin. Huwag mo nang intindihin ang iba kung hindi. May parusa ka sa akin. anong parusa? Nakakainis ka Lijayan. Wala ka namang matutuluyan ngayon. Dito ka na lang tumira. Hindi naman pwedeng palagi ka na lang sa labas. Kapag maayos na ang matutuluyan mo, Saka natin isipin ang ibang bagay. Ayos lang ako. May kailangan pa akong tapusin. Kapag natapos ko na, sasamahan na kita. Sige, ingat ka. Enmelzeo, bakit nandito ka? hindi ka ba natatakot na nakalagay lang ang mga bato dito? Nandito ako para bantayan ka. Isa pa. Huwag mo na akong tawaging Inbetsu. Tawagin mo akong Yuyu. CJ, Yuyu. Sakto, may hihilingin sana ako sa'yo. Kung matutulungan mo ako sa bagay na ito, magiging long-term partner mo na ako. Kahit dito sa Rui City o kahit sa ibang bansa pa. Hindi magbabago ang partnership natin. Ano sa tingin mo? Sabihin mo kailangan ko ng lugar na pwedeng tayuan. Ng private hospital. Yung malaki-laki. Huwag yung maliit. At bibilhin ko, hindi upahan. Pati na rin ang lahat ng papeles. Tulungan mo akong ayusin para sa ospital. Kung magagawa mo yan. Ngayong buwan, lahat ng jade na mabubuksan ko, ibibenta ko sa'yo ng may 30% discount. Deal. Pero may kondisyon ako, gusto ko ng share sa ospital. Walang problema. Gabi na rin. Ikaw na ang bahala, Yuyu. Pupuntahan kita bukas pagkatapos ng divorce ko. CJ. Hindi ba si Manager Lee ito? Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Supervisor Chen, nandito ka rin. Ako na ang manager ng purchasing sa Lin's Jewelry. Salamat sa iyo, Manager Lee. Kung hindi ka umalis, wala sana ako sa pwestong ito ngayon, hahaha. Boss, kukunin ko ang batong ito.
Mali ang presyo ng batong yan. Kulang ng 1.08 milyon yan. Hindi mali ang presyo niyan. Sadya mo lang akong pinahihirapan. Sige, ayoko na niyan. Kung ayaw mo, akin na lang. Boss, bibilhin ko ang batong ito. Si Manager Chen pala ng Lin's Jewelry. Sana tulungan mo kami sa susunod. Sige, 600,000 lang para sa'yo. Salamat, Manager Lee. Nakasungkit ako ng mura dahil sa'yo. Gusto niyo akong talunin gamit ang ganyang taktika? Pagsisisihan niyo ang pagbangga sa akin. Boss, kukunin ko ang batong ito. Pasensya na. Mali rin ang presyo niyan. 80 milyon. Sige, ayoko na kung ayaw niya, bibilhin ko, hahaha. Teka. Boss, nabenta na ang batong yan. Huwag mong kalimutan yung isa 0% commission ko, ha? Boss Liu, magkasabwat ba kayong niloloko ako? Manager Chen, huwag kang maniwala dyan. Nagsisinungaling lang yan, hindi niya kasi mabili. Naiinggit lang siya, kaya pinag-away niya tayo. Napakasamang tao talaga niyan. Tama, buksan na natin, hahaha. Liu, ipaliwanag mo sa akin to. Pinagtulungan niyo ba ako ni Li Jian? Manager Chen, huwag mo akong pagbintangan. Hindi kami magkakilala ni Li Jian. Isa pa, ikaw ang nagpumilit na bilhin yan. Ngayong walang laman, isisisi mo sa akin. Nawala parang bula ang 80 milyon. Pera ng kumpanya yun. Saan ako kukuha ng pambayad? Niloko mo ako, Liu. Papatayin kita. Gusto niyong kunin ang swerte ko, asa kayo. Grabe. Lainan, ang sama mo pala. Hindi ako masama. Sila ang masama. Nagtutulungan na nga sila para apihin ako. Gusto pa nilang kumita gamit ako. Dapat lang sa kanila yan. Anong plano mo ngayon? Hindi ako pwedeng manatili dito. Pupunta ako sa Guangcheng. Bibili ako ng mga bato doon. Pagbalik ko, magbubukas ako ng shop. Ayaw nila akong bentahan ng bato ngayon, di ba? Agawin ko lahat ng negosyo nila. Sisiguraduhin kong wala silang mabebentang kahit isa. Li Jian, magtulungan tayo. Kaysa magbukas ka ng sarili mong kumpanya, sumali ka na lang sa Zhu Group. Sa ilalim ng Zhu Group, walang binatbat ang pamilyang Lin. Ano sa tingin mo? Pwede naman. Paano ang Hasyan? Sagot ko ang pwesto at iba pang gamit. Ako na rin ang bahala sa sales at services. Ikaw ang bahala sa pagbili ng mga bato. Hati tayo sa puhunan. 40% ang shares ko. Ayos lang ba? CJ, deal. Anong sinabi mo? Nawalan ka na nga ng mukha, nilugi mo pa ako ng 50 milyon. Anong pumasok sa utak mo? Tandaan mo, kapag hindi mo na ibalik ang 50 milyon na yan, lumayas ka na dito. President Lin, patawarin niyo ako, bigyan niyo pa ako ng chance. Layas. Li Jian, humanda ka sa akin. Li Jian, ang laki na pala ng kinita mo, nakatira ka na sa villa. Sabihin mo na, bakit mo ako pinapunta dito? Siguro. Gusto mo. Seryoso tayo. Pinag-initan na ako ni Lin Chongshan ngayon. Para may laban ako, kailangan ko ng video ng iskandalo niya. Naiintindihan mo ba, gusto mong kuhanan ko ng video? Lanan. 1-0 milyon. Payag ka. Sige, payag ako. Kapag pumunta ka,
Suotin mo ang bag na ito. May hidden camera sa loob niyan. Walang problema. Dumating ka rin. Kanina pa ako nag-init dito. Chairman Lin, huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Ang landi mo talagang bata ka. Iba naman ang gawin natin ngayon. Yung ball. Hahaha. Ha. Lijayan, ang ganda naman pala ng villa mo. Diretsuhin mo na saan ang hinihingi ko. Nasa memory card na to. Pero magkalinawan tayo. Dapat ayusin mo ang video. Ayokong masira ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Tatakpan ko ang mukha mo. Ito ang bayad mo, 1 milyon. Salamat. Hello Yu. Nasend ko na sa'yo. Video yan ni Lin Chongshan at ng sekretarya niya sa opisina. Gumagawa ng milagro. Maghanap ka ng mag-i-edit. Ayusin nyo agad. Tandaan mo, takpan nyo ang mukha ng babae. Isa pa, huwag nyo munang ikalat ang video na ito. Itago nyo muna pansamantala. Sa tamang panahon, saka natin ito gagamitin. Walang problema, ibigay mo sa akin. Lin Chongshan, Lin Qiao. Hintayin nyo lang ang paghihiganti ko. Lijayan, di ba gusto mong mag-divorce? Pumunta ka na dito sa Civil Affairs Bureau. Kung wala ka pa, aalis na ako. Sa wakas, mangyayari na rin. Bayaw. Siya Oksoy, huwag ka nang tumawag ng ganyan. Hindi mo na siya bayaw ngayon. Ang ganda mo pa rin, Xiaoxu. Pero lumayo ka sa ate mo at sa pamilyang Lin. Baka mahawa ka sa kanila. Anong sinabi mo? Lijayan, alam kong nag-inarte ka lang. Nagpapakipot ka lang, di ba? Hindi mo naman kayang iwan ang yaman ng pamilyang Lin. Ganito na lang, lumuhod ka ngayon. Tingnan mo si Kiao Kiao. Mag-sorry ka at hindi na tayo maghiwalay. Hindi sapat ang luluhod lang. Kailangan mong yumuko hanggang sa sahig. Hanggang sa matuwa ako. Kapag ginawa mo yun, pag-iisipan ko kung hahayaan pa kitang maging asawa ko. At buhayin ang anak ko. Lijayan, ito ang parenting agreement. Basta aminin mo na ikaw ang tatay ng bata. At palalakihin mo siya. Bibigyan ka namin ng 5 milyon. Sa isang pulubing katulad mo. Kahit magtrabaho ka habang buhay. Hindi ka kikita ng 5 milyon. Malaki na ang 5 milyon. Lijayan, sabi ko na nga ba. Pera lang talaga ang habol mo. Sana sinabi mo agad. Nagpapanggap ka pa. Lumuhod ka ngayon at magmakaawa para pirmahan ko to, 1 milyon. Dadagdagan ko pa ng 1 milyon. Sira na ba ang ulo nyo? Akala nyo ba papayag ako? Sinasabi ko sa inyo. Ang divorce na ito. Tuloy na tuloy na. Sige, magaling. Pagsisisihan mo to, basura. Sige, nagmamakaawa ako sa inyo. Ipadaman nyo sa akin ang pagsisisi. Pasok, pipirma na ako. Lijayan, titingnan ko lang kung anong mangyayari sa buhay mo. Ngayong wala ka na sa pamilyang Lin. Kaming pamilyang Lin, kaya ka naming durugin. Na parang langgam lang, walang pinagkaiba. Kung magmamakaawa ka ngayon, baka pwede pa. Lijayan, isa kang duwag at tanga. Kahit ganito, sinasadya akong galitin ni Lin Qiao kapag nagpadala ako sa galit at nasaktan ko siya. Siguradong sa susunod na sandali, dadating na ang mga pulis.
Lin Qiao, napaka-demonyo mo talaga. Sinadya mo akong galitin. Gusto mong saktan kita. Tapos kukunan ng video nitong mga nakatago sa paligid. Hindi ko na kailangang sabihin kung anong gagawin mo pagkatapos. Pareho lang naman tayo ng binasang libro. Bakit ganyan lang ang natutunan mo? Xiaoxu, ipinapayo ko sa'yo na lumayo ka na sa kanila. Baka madamay ka pa balang araw. Sa ganitong klaseng babae, kahit isang segundo lang sa tabi niya, nadidiri ako sa baho. Lijian, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Lijian, papatayin kita. Hayop ka. Ate, umuwi na tayo. Tama na ang iskandalo, please. Ha, ako ang gumagawa ng iskandalo. Ako pa ang napahiya. Ma, kailangan niyong ipaghiganti ako. Kay Lijian na walang hiya. Napaka-ingrato talaga niyang Lijian na yan, nakipaghiwalay pa. Hindi natin siya pwedeng palampasin. President Lin, ibigay niyo sa akin ang pagkakataong ito. Babawi ako sa kasalanan ko. Sige, ikaw na ang bahala. Hanapin mo si Lijian. Turuan mo ng leksyon, opo. President Lin, nandito na si Master Zhang. Papasukin mo, bilis. Master Zhang, pasensya na hindi kita nasundo. President Lin, diretsuhin mo na ako. Hindi mo naman siguro ako pinapunta para makipagkwentuhan. Balita ko sa Jade Market dito sa Rui City. Maraming lumalabas na magagandang jade. Inimbitahan kita dito dahil gusto kong sumama ka sa Jade Market para pumili ng ilang bato. Pumili ng ilang bato sa Jade Market, oh. Tutal nagtitiwala sa akin si President Lin. Sisiguraduhin kong hindi ka uwing luhaan. Sige, tara na. Anong nangyayari? Ay. Ito. Ay. Nararamdaman kong lumalakas ako. Nag-level up ba ang kapangyarihan ko? Hindi lang ako nakakalaray. Na-absorb ko rin ang enerhiya ng mga jade. Hi. Napadami yata ang na-absorb ko. Muntik ko nang hindi makontrol. Pero pakiramdam ko ngayon, kaya kong patumbahin ang isang baka. Hindi basta-basta ang lakas nito. Aksidente lang yun kanina. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nasira ang damit ko. Yung pinapahanap mong pwesto noong nakaraan. Nahanap ko na. Nasa prime location. Ito ang titulo.
Maraming salamat, Yuyu. Sino yan? Brother Chen, anong ginagawa niyo dito? Lijian, ang sarap ng buhay mo ah. Nakavilla ka pa. Pero kinalaban mo si President Lin. Kung hindi ko babaliin ang mga binti mo ngayon, wala akong mukhang ihaharap kay President Lin. Brother Chen, subukan mo. Lijian, tumakas na tayo. Ang dami nila. Hindi natin sila kaya. Mauna ka nang tumakbo. Kailangan kong magpigil. Kung noon siguro, kailangan kong tumakbo. Pero ngayon, ang mga basurang to, hindi ko sila urungan. Marunong bang makipaglaban si Lijian? Hahaha, bata. Bibigyan kita ng pagkakataong lumuhod. Babaliin ko lang ang 2 binti mo para hindi ka na mahirapan. Para hindi na ako mahirapan. Ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo. Lumuhod ka ngayon. Palalampasin ko ito. Hahaha, ang yabang. Lijian, binigyan kita ng chance pero sinayang mo. Mga bata, sugod, tapusin siya. Lijian, kailan ka pa naging ganyan kalakas? Ang galing. Ngayon lang. Tunog ng bubugan. Ang lakas, bakit sobrang lakas ni Lijian? Lijian, hindi, brotherly. Hindi ko nakilala ang bundok tay. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Kung ako ang nasa sahig kanina at nagmamakaawa. Sasabihin mo ba yan? Ako. Tutal alam mo naman. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi mo babaliin mo ang 2 binti ko, di ba? Hindi naman ako madamot. Babaliin ko rin sa'yo. 2 rin. Sabihin mo, nasaan si Lin Chongshan? Nasa Jade Market sila. Ang lakas ng loob ng matandang yun na pagplanuhan ako. Dapat magbayad siya. Yuyu, tara na, din na lumayas kayo. Lijian. Lin Chongshan, nandito ka na rin sa wakas. Mukhang pumalpak na naman ang walang kwentang si Chen Gang. Ako patuloy ang kikilos. Balita ko nakipaghiwalay na sa'yo ang anak ko. Sayang hindi ako nakapunta. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang pamilyang Lin sa akin. Kanya-kanya na tayo. Kaya pala hiniwalayan niya ang anak ko. Ikaw pala ang nasa likod nito, Nazio. Lin Chongshan, huwag kang magkakamali. Hindi ko inudyukan si Lijian. Kasalanan niya ang lahat. Mali ang anak mo dahil malandi siya. Tama na. Tutal, hindi mo na ako itinuturing na biyanan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Lijian, tumataya ka ba sa bato? Lijian, lalaban ka ba? Anong pusta? Balita ko magaling ka sa bato. Magpustahan tayo sa bato. Isang bagsakan lang. Ang pusta kapag natalo ka. Isasara ng Zeus Jewelry ang branch nila sa City Center. Umalis na kayo doon. Gamit ng iba. Ang ipupusta mo. Imposible, sige lalaban ako kapag natalo ka naman. Mapupunta sa amin ang minahan ng Jade ng pamilyang Lin. Sa amin na yun. Yuyu. Ayos lang, Lijian. Naniniwala ako sa'yo. CJ. Susundin ko ang gusto mo. Sige, maraming saksi dito. Hindi mo na mababawi yan, Master Zhang. Si Master Zhang Qianshan, ang sikat na Jade expert ng probinsya. Balita ko hindi siya nagmimintis. 50% ang success rate niya sa bato. Puro mamahalin ang nakukuha niya. Nakuha ni President Lin ang ganyang tao. Kaya pala ang lakas ng loob niyang hamunin si Lijian. Lagot na si Lijian.
Kahit may talento si Li Jian, hindi niya matatalo ang profesional na si Master Zhang. Nahulog sila sa patibong ko. Hindi ko lang mapapabagsak si Li Jian. Mapapabagsak ko rin ang Zeus Jewelry. 2 ibon sa isang bato. Bata, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo sa larangang ito. Baka sabihin nilang binubuli kita. Sumuko ka na lang habang maaga pa. Ibabalik ko sa iyo ang payo mo. Iba talaga si Master Zhang. Magaling pumili, magandang bato. Master Zhang, ang galing nyo. Li Jian, kung naduduwag ka na, sumuko ka na lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ang matatalo ngayon. Ang lakas ng loob. Ito ang pipiliin ko. Ang liit ng batong yan. Kahit may laman yan, walang kwenta yan. Alam na siguro niyang matatalo siya. Kaya sumuko na siya. Li Jian, kapag natalo ka sa pamilyang Lin ngayon, hindi na ako makikipag-partner sa'yo. Marami akong paraan para patayin ka. Li Jian, sigurado ka ba? Binigo na ba kita noon? Naniniwala ako sa'yo. Boss, ito na. Lanan. Green, may green. Ang liit ng batong ito, pero may green. Green, may green talaga. Ang yabang mo, bata. Sana kasing tigas ng bato ang galing mo. Master Zhang, huwag mo nang pansinin ang basurang yan. Mamili na tayo. Bata, para hindi sayang sa oras. Dito lang tayo sa shop na ito. Pipili ng bato. Walang problema. Li Jian, mamili na rin tayo. Huwag kang magmadali, paunahin natin sila. CJ. President Lin, malaki ang makukuha natin sa batong ito. Sige, yan na. Susundin ko si Master Zhang, Boss Li. Ang batong ito. Kukunin ko, Master Zhang. Pwede ko bang tingnan ang batong yan? Bata, nagustuhan mo rin ba to? Sinasabi ko sa'yo, huli ka na. Hindi naman. Titingnan ko lang. Sige, tingnan mo. Ayan, wala nang kwenta ang batong yan. Basta ako ang pumili ng bato. Hindi ako magkakamali. Li Jian, alam kong kaya mo yan. Bata, magkano lang ang halaga ng maliit na jade na yan? Ang laki ng batong nakuha ko. Kahit anong lumabas dito, mas mahal kaysa sayo. Talaga? Sige, tingnan natin. Maganda ang kalidad ng jade na ito. Kaso masyadong maliit. Nasa 20,000 to 30,000 lang ang halaga nito. Balik puhunan lang ang 30,000. Li Jian, talo ka na. Green, may green. Congratulations, President Lin. Napakaganda ng kalidad ng jade na ito. At mukhang malaki pa. Hindi lang doble. Baka ilang beses pa ang itataas ng presyo nito. Congratulations, congratulations. Binabati kita, Li Jian, ang laking jade nito. Siguradong mahal ito. Li Jian, talo ka. Liu, ginagago mo ba ako? Kahapon, ang ganda ng bato pero maitim ang loob. Ngayon ganito na naman. Magpaliwanag ka. President Lin, huwag kang magsalita ng ganyan. Nakikita naman ng lahat. Isa-isa nating hiniwa ang bato. Wala akong kinalaman dyan. Anong kalokohan to? Hindi na ako babalik sa shop na ito. Baka may problema ang mga bato dito, tara na. Mukhang may kababalaghan sa shop na ito. Lumipat na tayo. Nga, hindi na rin ako babalik dito. Nabasag agad ang ganun kalaking jade. May multo yata dito. Teka. Lin Chongshan, yung pinagkasunduan natin. Tuparin mo na. Lin Chongshan, kapag hindi mo tinupad, Sisiguraduhin ko. na ang Lin's Jewelry ay magiging kaaway ng lahat, sige. Ibibigay ko ang minahan ng jade. Li Jian, tandaan mo to, babawi ako.
Li Jian, nakuha na natin ang mga jade at minahan ng pamilyang Lin. Nakuha na natin ang buhay nila. Uwi muna sila para ayusin ang gulo. Hindi ka muna nila guguluhin. Gagamitin ko ang oras na ito para bumili pa ng shares nila. Idagdag pa ang video ni Lin Chongshan. Pababagsakin ko ang pamilyang Lin. Sisiguraduhin kong hindi na sila makakabangon. Chen hayop, hiwain mo na muna lahat ng bato mo. Opo boss. Hihiwain ko na lahat. Wow, ang laking jade nito. Ang ganda, teka sandali. Parang may mali sa jade na ito. Bakit parang? May mali. Impossible ito. Walang laman, puro bato lang ang laman. Sayang ang 50 milyon. Kung walang laman, wala ring halaga yan. Nanalo si Li Jian. Sabi ko sa inyo, ako ang mananalo. Ako lang. Li Jian, dahil nakuha natin ang minahan ng pamilyang Lin, bibigyan kita ng 20% ng kita. Dahil kung wala ka, hindi ko makukuha ang minahan na yun. Salamat Yu. Hello Xiaorui. Napatawag ka mahal. Nag-resign ka na ba? Ganito, magsisend ako ng location. Magkita tayo doon. May ipapakilala ako sa'yo. Pag-usapan natin ang negosyo. Yu, panahon na para magkakilala kayo ni Xiaorui. Pag-usapan na rin natin ang tungkol sa ospital, sige. Sumakay ka na sa kotse ko, Tara. Mahal, sino siya? Ipapakilala ko siya sa'yo. Siya ang business partner ko, si Zhou Xinyu. Xiaorui, panahon na para malaman mo ang totoo. Hindi na ako mahirap ngayon. Sa pagtaya sa bato. Kumita na ako ng bilyon, wow. Mayaman ka na. Di wala na akong gagawin araw-araw. Magiging donya na lang ako. Kaya nga pinag-resign kita. Naiintindihan mo na. Yung ospital na gusto mo, napili ko na ang lugar. Kapag natayo na ang ospital, ikaw na ang bagong direktor. Ang galing mo talaga, mahal. Magnanakaw, umalis kayo dyan. Hoy, Hulihin nyo, huwag nyong patakasin. wala talagang taste ang magnanakaw na yon. Sana tumaya na lang siya sa loto. Salamat sa iyo. Bayaw. Lixue, anong ginagawa mo dito? Bayaw, nung naghiwalay kayo ni ate, inaway ko rin sila. Tapos lumayas na ako sa amin. Pumunta ako dito sa Guangsheng para mag-business ng jade. Sakto. Nasa Guangcheng din ako para sa Jade. Magtulungan tayo. Talaga, sige ba? Kuya Lee, ililibre kita ng dinner. Si Jay. Tara. Alainan. Pinapunta mo ako dito para mainggit sa inyo. Yun lang naman ang sasabihin ko. Ganito. I give up mo na ang inuupahan mong bahay. Bumili ako ng villa. Doon ka na tumira kasama ko. Puntahan natin ang bago nating bahay, Tara. Wow, ang ganda naman dito. Pwede na, Li Jian. Anong plano mo ngayon? Pupunta ako sa Guangcheng. Magbubukas ako ng bagong market ng bato. Xiaorui, ikaw muna ang bahala sa ospital. Yu, ikaw muna ang bahala sa Jade Market dito sa Rui City. Guangcheng. Nandito na ako. Xiaoxu. Kanina pa ako tumatawag, bakit hindi mo sinasagot? Pasensya na. Hindi ko napansin ang cellphone ko. Lixue, sino siya? Si Renfei, anak mayaman dito. Negosyo rin nila ang jade dito sa Guangsheng. Kanina pa siya nangungulit sa akin. Dahil makapangyarihan sila, hindi ko siya pwedeng tanggihan ng bastos. Ganun pala. Bakit mo ako hinahanap? May kailangan ka ba?
Wala naman. Gusto ko lang sana mag-dinner tayo. Naka-reserve na ako, sabay na tayo. Pasensya na. Katatapos lang namin kumain ni Emily. Inaantok na rin ako. Huwag ka nang mag-abala. Bye. Bye. Inagawan ako ng babae ng lokong yon. Kumanda siya sa akin. Lakesue, kwentuhan mo ako tungkol kay Renfei. Pakiramdam ko may gagawin siyang masama sa atin. Masama ang tingin niya kanina. Makapangyarihan ang pamilya rin sa Guangsheng. Hawak nila halos lahat ng bentahan ng jade at alahas. Takot ang mga tao na banggain sila. Pasaway na anak si Renfei. Walang ginagawang matino. Gusto ko lang naman magtayo ng kumpanya. Ng jade at alahas dito sa Guangsheng. Pakiramdam ko haharangin niya ako. Paano na yan? Ayos lang, may naisip na ako. Hintayin mo ako. Secretary Huang, pumunta ka dito sa Guangsheng. May pag-usapan tayong negosyo. Walang problema. CJ. Master Ren, may nang-agaw sa inyo ng babae dito sa Guangsheng. Sabihin niyo, papatayin ko. Bastos ang batang yon. Dayuhan lang siya. Ang lakas ng loob maghari-harian sa teritoryo ko. Bubugin niyo siya. Ako ang bahala kung may mangyari. Pero tandaan niyo, huwag niyong gagalawin ang babaeng kasama niya. Maliwanag. Huwag kayong mag-alala, Master Ren. Basta ako ang gumawa, siguradong pulido. Pero medyo gipit kami ngayon, kayo na po ang bahala. May 100,000 sa card na ito. Bibigyan ko pa kayo ng 100,000 kapag natapos niyo ang trabaho. Pero sinasabi ko sa inyo, gawin niyo ang trabaho. Hindi madaling kunin ang pera ni Renfei. Walang problema, kami na ang bahala. Bata, inagaw mo ang babae ko. Ipapakita ko sa iyo ang impyerno. Ayos. Brotherly, mukhang maganda ang batong ito ah. Lixui, huwag mong bilhin yan. Xiaoxu. Lijian, may alam ka ba talaga? Siguradong panalo ang batong ito. Ayaw mo lang bang bumili si Xiaoxu? Para ikaw ang bumili ng palihim. Huwag mong bilhin. Sage Brother Lai, susunod ako sa iyo. Xiaoxu, naniwala ka naman sa kanya. Siguradong kikita ka ng malaki sa batong ito. Ren, sabi mo maganda ang bato ko. Pustahan tayo. Pustahan ang batong ito. CJ, anong rules? Anong pusta? Simple lang 3 milyon ang halaga ng batong ito. Kung ang laman nito ay mas mataas sa presyo ng bato, babayaran kita ng 1 0 times. Pero kung mas mababa, ikaw ang magbabayad ng 1 0 times. Ano? Brother Lai, wag na. Lugi tayo dyan, wag na tayong pumusta. Namimigay siya ng pera, bakit ko tatanggihan? Sige, payag ako. Wala nang bawian ha. Mga kaibigan, saksi kayong lahat. Nakipagpustahan ako sa lalaking ito. Kung sinong matalo, magbabayad ng 1 0 times na presyo ng bato. 1 0 times hamukhang masaya to. Simulan na natin. Tingnan nyo. Maitim, walang laman. Wala na, tapos na. Sayang ang paghiwa sa ganyang kalaking bato. Paanong nangyari ito? Wala, talo. Ang ganda ng bato sa labas. Pero maitim ang loob. Hahaha. Master Ren, talo ka. Ikaw na mismo ang nagsabi. Tuparin mo ang usapan. Hay, hindi maaari to. Bata, wala akong dalang ganyang kalaking pera. Pwede bang? Bato na lang ang ibabayad ko. Sige, hindi ako abusado. Pipili na lang ako ng ilang piraso.
Ito, at ito. Ito at ito rin bata. Gusto mo bang buksan natin ang isa ngayon para makita nila? Sige, buksan natin ang isa. Heto na. Green, may green. Patingin ako. Grabe, ang laki ng jade. Boss, bibilhin ko ng 300,000. 300,000 para sa jade na yan. Miss, masyado namang mababa ang offer mo. 300,000, akin na lang yan, 400,000. Deal, 400,000 sa'yo na. Impossible to. Namili lang siya basta-basta. Pero nakakuha siya ng jade na nagkakahalaga ng 400,000. Biksu, ang swerte natin ngayon. Tara, ililibre kita ng dinner. Babalikan ko na lang ang mga bato pagkatapos kumain. Lijayan, nandito ka pala sa Guangxi. Hello gang, lumabas na sila Lijian para kumain. Harangin nyo sa labas at bugbugin nyo hanggang mamatay. Walang problema. Sige lang Lijian. Magpakasaya ka. Titignan ko kung hanggang kailan ka tatagal. Kinalaban mo si Renfei. Sakto. Makikipagtulungan ako kay Renfei para tapusin ka. Hello Ren Xiao. Hello. Ako si Lin Qiao ng Lin's Jewelry sa Rui City. Malaking kumpanya sa Rui City. Lin's Jewelry. Ikinagagalak kong makilala ka, ako si Renfei. Ng pamilyang Ren sa Guangsheng. Anong kailangan mo? Negosyo ba? Parang ganun na nga kaaway ko si Lijian. Gusto kong makipagtulungan sa'yo para patayin siya. Gusto mong patayin? Gaano kalaki ang galit mo sa kanya? Ang hayop na yun. Walang utang na loob. Gusto ko siyang magdusa. CJ, magtulungan tayo. Nagpadala na ako ng mga tao para hulihin siya. Kapag nahuli na namin siya, bahala ka na sa kanya. Maraming salamat Ren Xiao. Bata, huwag kang magagalit sa akin. Sisihin mo ang sarili mo dahil kinalaban mo ang maling tao. Ako pala ang pakay niyo sugod. Sino ba ang lalaking ito? Ang lakas naman yata niya para sa isang ordinaryong tao. Aray ko. Brother Lai. Palampasin niyo na kami, parang awa niyo na. Pangako hindi na kami ulit. Ito ang card na may 100,000. Binigay ni Renfei. Sa'yo na lang po. Anong pangalan mo? Brother Li, Gangzi po. Gangzi. Kunin mo ang perang yan. Bumalik ka at sabihin mo kay Renfei na binugbog niyo ako. Sabihin mo na niwala siya sa'yo. Brother Li, naintindihan ko po. Kapag nagawa mo ng maayos ang trabaho, kakalimutan ko ang nangyari ngayon. Pero kapag niloko mo ako, maliit lang ang Rui City. Madali kitang mahahanap. Brother Li, pangako gagawin ko. Layas, tumayo ka na. Huwag ka nang umarte, tara na. Wow, Bayao, ang galing mo. Nag-aral ka ba ng martial arts? Konti lang. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sabi ko sa'yo noon. Makapangyarihan ang pamilyang Ren sa Rui City. Tito ni Renfei ang vice manager ng Jade Market. Makapangyarihan siya. Wala namang kinalaman yun sa akin, di ba? Hindi naman siguro siya makikialam sa negosyo ko. Kung gagawa siya ng masama at makikipagsabwatan sa ibang negosyante para labanan ka, magiging problema yun. Hindi naman siguro. Sobrang laki ng market, hindi niya kayang kontrolin lahat. Basta mag-ingat ka lang. Tutal kaya ni Renfei na gumamit ng gangster laban sa'yo. May iba pa siyang kayang gawin. Sige, alam ko na may pupuntahan lang ako, sandali. Secretary Huang, tulungan mo akong paibigin ang taong ito. 1 milyon, payag ka. Ang galante mo talaga din, Eli. Sige. Gagawin ko. Sige, pero tandaan mo,
Kailangan mong akitin siya ng todo. 神魂颠倒。 Ako na ang bahala. 好，等有消 Hihintayin 息 ko ang balita mo. Ay sorry, 对不起，我不 hindi 是 ko 故意的。 sinasadya. Grabe ang sexy. 太刺激了吧！ Wala yun, miss. Ako ang hindi tumitingin sa dinadaanan. Dahil nabangga kita, ililibre na lang kita ng dinner bilang peace offering. 这不太好 Nakakahiya 吧 naman. Ako nga ang nakabangga sa 是 iyo. 我装了你，要不 Ako 然 na 是 ang 我尽力 manlilibre. 吧。 Hindi pwedeng babae ang manlibre. Isa pa, nasaktan ka yata sa 我将你 pagkakabangga ko. Kaya ako na ang taya. 应该由我来请。 Sige na nga. 好吧。 Doon tayo. Ah, anong nangyari? 怎么了？ Okay ka lang. Pasensya na. Ah, mamili na tayo. Kumuha tayo ng bato, sige. Bahala ka na kay 就 Lijian. 麻烦你了， Bakit sila magkasama, ate? 姐姐。 Hahaha. Lijian, patay ka na ngayon. 死定。 Tara. Hindi ba tito ni Renfi yan? 是不是任飞的舅舅？没错， Siya nga. 就是他。 Hahaha, napakalandi mo talaga. 骚娘们儿， Akin ka na ngayon. 一定拿下你。Secretary Huang, kamusta? Wala kang dapat ipag-alala, 你放心好 Dim Eli. 了。 Baliw na baliw na 那个 sa akin ang 人 lalaking 已经 iyon. 被我迷得神魂颠倒了。你说 Ano naman ang 你 reward 该 ko? 怎么奖励我呀？ Kailan ba ako nagkulang sa'yo? 李 Ellie, 总， kilala 咱 na 俩这么 kita. 熟了，我 Alam 当然 kong 知 hindi 道 mo 你 ako 不会亏 titipirin. 待我。你 Ang 确实 ibig 给 kong 我很多 sabihin, 钱， ang 但 gusto 是 ko ngayon 我的意思是， ay 现 hindi 在 pera. 我不 Gusto 需 ko. 要钱。你 Alam mo 应该 na ang 明白 ibig 我的 kong 意思 sabihin. 吧？ Hep hep, tama na yan. Ibababa ko na. 先挂了啊。 Brother Lay, sira ang shower sa kwarto ko. Pwede bang makiligo sa inyo? Doon na lang. 去吧。 Bakit? Kasama niya si Lin Qiao. Mukhang nagsanib puwersa na nga si Lin Qiao at Renfei. Kikilos na sila laban sa akin. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nila. Lijian, huwag kang 这个 masyadong 应该不用 mag-alala. 太过于担心。毕竟 Hindi 对 naman 方 sila 也不 pwedeng 敢做 gumawa 明 ng 目张 hayagang 胆 gulo. 只要 Basta 我 huwag 不 lang 主动 tayong 惹事 gagawa ng 应该没 away, 关系 ayos lang. Susubukan ko sila. Boss, naka-reserve na ang 这个石 batong 头已 ito. 经被定了。 Pumili ka na lang ng iba. 嗯， Mali yata yan, boss. Kung naka-reserve na ang bato, dapat hindi mo na i-display dito. Dapat itinabi mo na. Ngayong bibilhin ko, sasabihin mo naka-reserve. Nabagyata yan sa rules ng market. Sir, pasensya na po talaga. 这是我的 Kasalanan ko 问题 po.
Kung may problema po kayo sa akin, pwede kayong magreklamo sa Market Administration. Kahit anong piliin kong bato, may dahilan sila para tumanggi. Kumilos na nga si Renfei. Li Jian, lalaban ka pa. Sisiguraduhin kong wala kang mabibiling kahit isang bato ngayon. Talaga, iba talaga ang kapangyarihan ni Ren Xiao. Li Jian, tapos ka na. Hahaha, hindi pa tayo tapos. Ang panonood ko ba ay bawal din? Pinagkakaisahan niyo ako ha. Sisipsipin ko ang lahat ng swerte ng mga bato niyo. Pinagkakaisahan niyo ako ha. Sisipsipin ko ang lahat ng swerte ng mga bato niyo. Tara na. Li Jian, halatang pinag-iinitan ka ng may-ari. Anong gagawin natin? Madali lang yan. Ako lang naman ang ayaw nilang bentahan. Ikaw ang bumili para sa akin. Yung 3 bato doon, bilhin mo. CJ. Boss, bibili ako ng bato. Kukunin ko to at ito. Aziu, huwag mong bilhin ang mga batong yan. Bata, sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Sa sinabi mo kanina. Pwede bang pakipaliwanag? Chairman Zhu, ako si Li Jian. Narinig niyo na ba ang pangalan ko? Ikaw pala. Ikaw pala ang Li Jian na laging nababanggit ng anak ko. Gwapo ka palang bata. Parang ako. Nung kabataan ko. Chairman Zhu, masyado niyo naman po akong pinupuri, halos pareho lang. Pareho lang talaga. Noong kasing edad mo ako, habulin din ako ng mga babae, hahaha. Tutal malapit naman kayo ng anak ko. Huwag mo na akong tawagin Chairman Zhu. Tito Zhou na lang. Sidpo, Tito Zhou. Tungkol sa batong binili kanina. Tito Zhou, ang batong iyon. Kung hindi ako nagkakamali. Tito Zhou, hindi ko na kailangang magpaliwanag. Manood na lang tayo. Tara. Boss. Buksan mo na. Li Jian, manood kang mabuti. Tingnan mo kung paano ako makakakuha ng jade. Li Jian, mukhang si Renfei ang maunang makakuha ng jade kaysa sa iyo. Talaga? Tingnan natin. Nagkamali kaya si Li Jian? Sabi ng anak ko napakagaling daw niyang tumingin ng bato. Baka gusto rin ni Li Jian bilhin ang batong ito. Kaso naunahan lang siya ng iba. Tito Zhou, ano sa tingin niyo malaki ang bato? Pero parang mali ang kulay. Ang jade na yan ay walang halaga. Paanong nangyari to? Impossible to. Binabati kita Renfei basag. Li Jian, tumahimik ka. Tito Zhou, hindi niyo lang alam kung gaano kasama ang ugali niyan. Ako dapat ang bibili ng batong yan. Pero ginipit niya ang may-ari para hindi ako bentahan. Tapos siya ang bumili ng palihim. Kaya ang nangyari ngayon, buti nga sa kanya. President Ren, masaya ka ba? Isang bato lang yan. Barya lang sa akin yan. Li Jian, huwag kang magsaya. Renfei, pupunta muna ako ng teeth. Renfei, ang liit naman ng mundo. Nandito ka rin. Miss Huang. Sakto, halika. Samahan mo akong pumili ng bato. Brother Lee, ang mga napili mong bato. Nasa 50 milyon kung tatanggalin ang puhunan. Tama nga ang anak ko. Napakagaling mo talagang tumingin ng bato, Li Jian. Pwede ba tayong magtulungan? Sige po, paano po ba? Kung ganyan ka lang mamimili, masyadong mabagal. Tutal may kakayahan ka. At ako naman ay may resources at connection. Ganito na lang. Magtayo tayo ng sarili nating jade market. Ano sa tingin mo? Tito Zhou, maganda ang planong yan.
Pero napakalaking puhunan ang kailangan dyan. Nag-compute na ako. Kailangan ng 5 to 6 bilyon. Kaya kong maglabas ng 3 bilyon. Pero ang kulang na 3 bilyon. 3 bilyon nasa 100 to 200 milyon pa lang ang pera ko. Pero ayos lang. Sa bilis ng kita ko ngayon, madali ko ring maaabot ang 3 bilyon. Tito Zhao, sasali ako. Sige, hihintayin ko ang good news. Ren Xiao, anong gagawin natin? Dalhin natin siya sa shop na binilhan natin kanina. Pagbayarin natin siya ng malaki, walang problema. Nandito pa si Li Jian. Sinabi ko na, wala kang mabibiling bato dito ngayon. Renfi, bakit mo ba siya kinakausap? Gusto ko siyang makitang bumili. Dito na lang sa shop na ito. Tutal gusto ni Miss Huang. Pagbibigyan ko. Boss, ilabas mo ang mga pinakamagagandang bato mo. Ren Xiao, espesyal na inihanda ko ito para sa inyo. Malaki ang tsansa nito. Buksan niyo na lahat. Li Jian, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong mayaman. Humanda ka. Malulugi ka. Tingnan natin. Impossible. Bakit walang laman kahit isa? Hindi maaari to. Hehe, sinipsip ko na lahat ng swerte ng mga batong yan. Wala nang matitira. Basura na lang yan. Renfi, galit ka na ba? May good news pa ako sa'yo. Kahit ang pinakamamahal mong si Huang Yaqi ay kakampi ko. Ano? Impossible. Huang Yaqi, bakit ka nandoon? Kilala mo rin siya. Naman, best friend ko siya. Sekretarya ng tatay ko, ibig sabihin. Lin Qiao, kay Li Jian na ako ngayon. Ginagago niyo ako. Huang Yaqi, traitor ka. Ano naman ngayon? Sige Li Jian. Sinasabi ko sa'yo. Manager ng market na ito ang tito ko. Ipapaban kita dito sa market. Hindi na kayo makakatapak dito. Hindi ako naniniwala. Tito, siya ang lalaking yon. Palayasin niyo siya dito. Manager Huang, itatanong ko lang. Para sa lahat ba ang market na ito o para sa inyo lang? O para sa pamangkin mo? Para sa lahat ito. Pero may nag-report na nanggugulo ka daw dito. Namimilit ka raw bumili at magbenta. Kailangan kong imbestigahan yan. Sumama ka sa akin. Lagot ka, Li Jian. Lene, sumama ka sa amin. Kapag napatunayan namin malalagot ka Manager Huang, wala pa akong binibili nitong mga nakaraang araw. Wala rin akong ibinebenta. Paano ako naging sapilitan bumili at magbenta? Dahil ba sa sumbong ng pamangkin mo? Ay papatawan mo na ako ng kasalanan. Na wala naman akong ginawa. Maraming nakakakita. Huwag mo akong pagbintangan. Manager Huang, kasama ko si Yin Ailin nitong mga nakaraang araw. Pwede akong maging testigo. Wala siyang ginawang labag sa batas. Baka nagkakamali ka lang, Manager Huang. Mag-ingat ka, Manager Huang. Maraming masasamang tao. Maraming naninira. Huwag kang papadala sa kanila. Lixue, bakit kumakampi ka sa iba? Pamilyang Lin ka pa ba? Bumalik ka na sa amin. Kumanda ka sa akin. Si Aoxie, bakit tayo matatakot? Dayuhan lang siya, wala siyang pera at kapangyarihan. Aba, ang yabang mo ah. Akala mo kung sino ka. Palayasin niyo siya dito. Ang tapang mo naman. Manager Huang. Dayuhan din ako. Oh, Chairman Zhou. Misunderstanding lang po ito. Li Jian, anong nangyayari? Pinagbawalan niya ang mga tindahan na bentahan ako ng bato.
Ngayon, inaakusahan niya pa ako ng sapilitang pagbili at pagbebenta. Gusto niya akong palayasin dito. Pag-ari ba ito ng pamilya rin? Sa amin to. May angal ka. Anong pinagsasasabi mo dyan? Ikaw pala ang nanggugulo dito. Sinisiraan mo si Inali. Lumayas ka. Ikaw. Ako. Huwag niyo nang papasukin ang batang ito dito. Kapag nakita ko pa siya dito sa market, lahat kayo si Sante. Narinig ko lang ang kwento sa iba. Nagkulang ako sa trabaho. Humihingi ako ng paumanhin kay M. Ali at sa lahat. Pagninilayan ko ang pagkakamali ko. Sana bantayan niyo ako sa trabaho ko sa hinaharap. Manager Huang, hanga ako sa ginawa mo. Pinili mo ang tama kaysa sa pamilya. Pero ngayon, totoong may mga tindahan na ayaw akong bentahan. Pwede ko ba silang ireklamo? Dito sa Jade Market, patas dapat ang lahat. Kung may ganyang nangyayari, sabihin mo lang sa akin, Nunali. Parurusahan ko ang mga pasaway na tindero. Sige, tama na yan. Li Jian, mag-ingat ka. Kinalaban mo si Manager Huang ngayon. Kahit wala siyang gagawin sa harap mo, hindi mo alam kung anong gagawin niya patalikod. Naiintindihan ko. Tigil. Tara na. Ren Xiao, Bakit ka nandito? gusto mong patayin si Li Jian, di ba? Matutulungan kita. Kapag nagsanib puwersa ang pamilyang Ren at Lin, sisiguraduhin nating mamamatay si Li Jian. Sige, magsanib puwersa tayo. Bakit kasama mo si Xiaoxu? Nagkasalubong kami sa Rui City, kaya sabay na kaming bumalik. Hello mga ate. Hello. Nga pala, nung wala ka sa Rui City, gumamit ng koneksyon si Lin Chongshan. Na-stabilize niya ang Lin's jewelry. Mabuti yan. Kung kailan sila kampante, saka natin sila tatapusin. Yue, kumusta na yung video na binigay ko? Tapos na. Handa na ang lahat. Inihintay ko lang ang signal mo. CJ, upload mo na sa internet mamayang gabi. Pasabugin natin. Ma, tingnan nyo. Si Lin Chongshan at Huang Yaqi. Pumutok na ang balita, anong gagawin natin? Ma, alam nyo ba, gaano kalaki ang epekto nito kapag kumalat? Paano pa tayo magiging chairman nito? Wala na akong pakialam sa chairman. Pero kapag kumalat ito, at pinalaki pa ng iba, wawasakin tayo ng lahat. Tapos na ang Lin's jewelry. Tama ka. Ang matandang yon, gabi na hindi pa umuwi. Tatawagan ko. Lin Chongshan, patay ka na ngayon. Li Jian, mapapahiya lang si Lin Chongshan sa video na yan. Mawawalan siya ng mukha. Pinakamalala na. Matatanggal siya bilang chairman. Wala namang ibang epekto. Ayos lang. May isa pa akong alas. Pero hihintayin ko muna. Pahirapan muna natin ang matandang yon. Teka, ete-text ko si Lin Qiao. Li Jian, tapos ka na. Hello, Sino 2. Walang hiya kang kabit ka. Nang aagaw ka na naman ng asawa. Karma is real. Walang ligtas. Para kay Lin Chongshan. Simula pa lang ito ng karma niya. Hindi lang si Lin Chongshan, pati si Zhang Ling. At Lin Qiao. Lahat sila magbabayad. Kung ayaw mong madamay, huwag kang makialam. Naintindihan ko. Naiintindihan ko na. Si Huang Yaqi ang kumuha ng video na ito. Bakit niya ako trinaydor? Napaalis ko na si Li Jian sa Rui City. Bakit tinutulungan pa rin siya ni Huang Yaqi? Paano ito nagawa ni Li Jian? Ay.
Lin Chongshan. May dalawang laman ang bag na ito. Isa ay USB, na naglalaman ng deleted video sa internet. Ang isa ay ang testimonya ng babaeng ni-rape mo. Nakuha namin ang USB na ito sa kotse mo. Kaya naniniwala kami na kayo ang nag-upload ng video. Isa pa, ang IP address ay galing sa Lin's Jewelry. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Officer, wala po akong kasalanan. Wala akong kinalaman dyan. Inaamin ko ang nasa video. Aaminin ko lahat. Pero hindi ako ang nag-upload niyan. Lin Chongshan, nasaan ka kagabi mula Siyam hanggang 12 Pag uwi ko kagabi, nasa villa lang ako. Hindi ako umalis. Lin Chongshan, makipagtulungan ka na lang. May nagreklamo na ni-rape mo siya. Base sa investigasyon namin, may katotohanan ang reklamo. Mang-aagaw ka ng asawa. Malandi ka. Baliw. Sino yun? Isang matandang babae. Tumawag ng hating gabi para murahin ako. Minura ko rin. Hayaan mo na yun. Matulog na tayo. Mainit ang ulo ko ngayon. Lin Chongshan, Hayop ka. Wala kang hiya. ay. Asawa ko. Bakit mo sinagot ang cellphone ko? Asawa ko, magpapaliwanag ako. Hayop ka. Brotherly, pwede bang tulungan mo si Papa? May mali si Papa, at dapat siyang parusahan. Pero kung makukulong siya, Lexu, alam kong inosente ka, pero huwag ka nang makialam dito. Si Lin Chongshan ang gumawa ng sarili niyang hukay. Kasalanan niya ang lahat. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. aha. Ikaw pala si Zuxinyu. Pwede na rin. Masarap bang mabugbog, ha? Kinidnap mo kami. Krimen ito. Sisihin niyo si Lijayan. Sinira niya ang pamilya namin. Ipapakita ko sa kanya ang impyerno. Ate, itigil mo na to, bumalik ka na sa tama. Lin Qiao, type ko ang kapatid mo. Tikman ko muna ha. Bahala ka rin, Xiao Jiti. Lixu. Wala si Lijian. Akin ka na ngayon. Hinto, bitawan mo siya. Bagong sekretary ko siya, hayop ka. Sumama kayo sa presinto. Tara na, officer. Emma Lin, dahil sa kaso ni President Lin, ang stocks ng kumpanya bumagsak na. Bumaba ng 30%. Lahat ng branches natin apektado. Walang benta. May problema na ang kumpanya. Kailangan na nating bayaran ang mga utang sa bangko, pati ang mga suppliers. Naniningil na rin. Anong gagawin natin? Hello Ren Xiao, Malin. Balita ko nagkakaproblema ang kumpanya nyo. Magkakampi tayo. Tutulungan ng pamilyang Ren ang kumpanya nyo. Basta tulungan mo akong patayin si Lijian. Talaga. Salamat. Salamat, Ren Xiao. Anong gagawin natin? Kidnapin natin sila. Lesi, CJ. Si Rui, pasensyahan na lang. Hello Lijian. Hawak ko ang mga babae mo. Dalhin mo ang 100 milyon sa abandonadong gusali sa labas ng lungsod. Mag-isa ka lang pupunta, kung hindi, papatayin ko sila. Hello. Mga hayop. Itigil nyo yan, pakawalan nyo sila. Lijayan, dumating ka rin. Dala mo ba ang pera? Nandito ang pera. Pakawalan nyo na sila. Bata, tingnan mo kung nasaan ka. Ang tapang mo pa rin. Hulihin siya. Paanong nangyari ito? Sino ka ba talaga? Ako ang tatay mo. Lijayan, kumanda ka. Ako si Renfi ng pamilyang Ren. Sa pulis ka magpaliwanag.
Li Jian, babalikan kita. Bitawan niyo ako. Ay. Tapos na. Li Jian, umuwi na tayo. Uwi na tayo.